Mga kaugalingon, as we worship, as we listen sa pulong sa Ginoo, focus atong kasing-kasing diha sa minsay sa Ginoo. Now, I will read Proverbs 28 verse 14 and Jeremiah 17 verse 9. I will read. Malipayon ang tao nga nagakahadlo kanunay, apan siya nga nagapatig-a sa iyang kasing-kasing. Take note. Apan siya nga nagapatig-a sa iyang kasing-kasing, mahulog ngadto sa kadaot. Jeremiah 17 verse 9, ang pulong sa Ginoo nagaingon, ang kasing-kasing malimbungon labaw sa tanang butang, o hilabihan sa pagkadaotan. Ingon siya, kinsa ang makahimo sa pag-ila niini. Magampo kita, Lord, salamat kayo niining kabuntagon. We thank you for your goodness, for your faithfulness, for your mercy, your grace, for being good provider, for being good and kind Father. Thank you, Lord, and I pray that you will going to bless your word and touch our hearts. Give us, Lord, heavenly understanding, enlighten our minds and our hearts. Give us, Lord, the power to obey your words. In Jesus' name, amen. So, niini nga kabuntagon, last Sunday we talked about proud heart, mapaynatas-on nga kasing-kasing. And this morning, we will going to talk about hard heart. Hard heart, its symptoms. So, naani sintomas, kining kasing-kasing nga gahi, matud pa nila, iron heart, stone heart, kasing-kasing nga gahi. Now, sumala pa sa itong gibasa kaganiya, ang tao daw kunong madlukon sa Ginoo malipayon. Dingon siya, apan siya nga nagapatig-a sa iyang kasing-kasing, mahulog ngadto sa kadaot. So, very dangerous. Ang proud heart is also danger, and the same time, ang gahi nga kasing-kasing o nagapatig-a nga kasing-kasing is also dangerous. That's why ingon si Jeremiah, prophet Jeremiah, in Jeremiah 17 verse 9, ingon siya, ang kasing-kasing hilabihan ka malimbungon labaw sa tanang mga butang. So, kung doon na may labing malimbungon sa tuang partis tong lawas, kanang atong kasing-kasing. That's why we need, ingon ang Bible, we need to guard our hearts. Proverbs 4 verse 23. Diba, last Sunday atong natakol nga, ingon siya, keep thine heart with all diligence. But bantayi ang imong kasing-kasing uban ang tanang pagpaningkamot niini, pagtuki niini. Kaya ningon siya, kay gikan niini ang mga linundangan sa kinabuhi. Bantay na to itong kasing-kasing. Ano man? Kaya kina itong kasing-kasing daw, bation na to karon nga malipayon ta, pero pagkapila ka adlaw, mag-uon na pud ta. Bation na to nga dasig ta, pagkapila ka adlaw, mawala pag dasig. Now, that's why ang kasing-kasing, dili na to mo ato ang barometro, nga ato ang tagaan og dako kay pagtagad when it comes labi na sa ato ang gitawag nato og kanitong response sa ato ang kinabuhi, the way we response sa kinabuhi. Kay ang kasing-kasing dili man ni siya ingon nga gitawag nato mingon ta nga daotan kay built in naman as Ginoo na naman nato, pero ningon ang Ginoo tungod kay kini atong kasing-kasing na gitawag nato napuno sa pagkadaotan or tungod sa sala. That's why ingon siya, we need to be careful. We need to be, matud pa karon, unsay bag-o karon kwan? Careful is the new, saan ito? Normal. Nabantay nato na, ano man? Ang problema megson sa kasing-kasing, the problem of the heart is the heart of the problem. Ibali lang na ako, no? Ang problema sa kasing-kasing, maoy pinakasing-kasing nga problema. But-sabot, ang problema gyuday nato ang kasing-kasing. Kay mao ginay pinakauyukan, pinaka-heart sa problema nato. Nganong atong batasan ingon ana because our heart something is wrong sa atong kasing-kasing. Nganong ingon ana kakamudi because your heart adunay depekto. That's why ang atong minsay karon hard heart, its symptoms. So karon atong tukion ang imong kasing-kasing unsa ba? Siguro wa ingon nga kini manggong gahi nga kasing-kasing
dali ra kay ni nato makita kay isabot ako. Dali ra kay ko kakita ngadto sa uban, tama? Pero kita di ta kita, nga kita di ay naa pud tay ingon ni ana. Nakuha ko ninyo. So dali ra kay ta, we are so very critical when it comes ngadto sa uban, makita day nato. Pero kita di ta kita sa atong galingon ngayon ana day ta. That's why importante kay megsuon ingon ang Bible, guard. And then ingon ang Bible, kinahanglan ato ang basahon ang Biblia so that makabaluta kung unsa nay kahimtang sa ato ang kasing-kasing. Okay, I'm speaking about the heart, spiritual heart nato. Okay, so sa ministry, na ay mga young people, na mga batanon, na po'y mga edadaran na, nga ang kasing-kasing gahi. Gahi, labi na sa mga butang sa Ginoo and fall into mischief or kadaot. Dagang mga Kristohanon, batanon man, idaran man, dugay sa papalagad sa Ginoo. Tungod kay wat na bantay, ang kasing-kasing day nila gahi na tubangan sa Ginoo, and then saman, they are what? Indifference sa mga butang or sa mga butang nga iya sa Ginoo. Dayon unsa man, pag-abot sa unahan, dito ang kadaot maabot kanila. Now, when we try to point ni ining mga sintomas maigsuon, mga sintomas, nya pagsultian ta sa uban, ingnon ka, musya ka. Ha? Sure oy. Binuang. So ang reaction nato is masyata. Kay di ta kadawat ngayon anak na ta. Amen. Tama. Dayon, ang may tabo pagid ani, ang tao nga nagpahibalo nimo, tungod kay siya naka-observe, siya nakita, ang may tabo, ikaw na, o katunang ni sulti unta niya, nagpahibalo, siya na mahimong daotan, tungod kay nayon ani, kung ano yung ani mo, di mo ko na diyon. So, dili ta kadawat. Tama? Di ta kadawat. Maunay sakit kay nato migsuon. Di dayon ta kadawat. Dayon, di na po tayong taganan maminaw, di na taganan kuyog ang mga tao, nga diin maoy mibadlong nato, maoy mipahibalo nato, right? Di taganahan, ngano man kay, uy, di ko yung nana. So that is, gitawag nato migsuon, danger sa gitawag nato, dili ta kabalo mo accept migsuon. Now, siguro na, ana ni sa mga simptomas sa imuha, nga ni kanako migsuon, nga nagkagahit natong kasing-kasing, wala nato mabantay and then, kumuadto mangganit ta sa, kung magsakit, asan na maadto. Kanang doktor sa heart, cardiovascular, na sila, nga mga doktor, so na sila may mukha nato migsuon. Now, saan na siya? Cardiologist. Mo na siya. I-examine na itong heart and then, okay kay katanaw nimo pero pag abot sa ito natong examination, resulta sa mga test, uy, piligro man kay ka. You know why? Unsa may, ingon sila, ang symptoms daw kuno nga, something na depikto yung kasing-kasing, kining gitawag nato, na nakalista rin migsuon, kanang mubati ka og heartburn. Okay, heartburn. Kanang gitawag nato, di ba kabati pa magud ana no? Dayon kini gitawag nato sakit diri center of your back. Center sa imong luyo nga nay sakit, ingon sila. And then muginhawa ka mugbok. That is symptoms nga doon na kay bikil sa imong heart. Sintomas lang na siya ha. So yun ana ka peligro nya kini siya fatal kayo. Na kung dili daw ni siya ma-detect early o dili po ni matambalan early medication, ikamatay gyud sa usa ka tawo. So kini ato isgutan po karon, makamatay po ni siya. Okay? Makamatay sa tuang itawag nato init, malipayon, forceful nga pagpangalagad sa Ginoo. That's why bantayan yun din nato. Okay, unsa man ni mga butanga? So Exodus 4 verse 21, ilang kumudagan na niyo migsuon, that is talk about Pharaoh. Sa diya nga gisugo si Moses, ngadto ni Pharaoh, si Moses ngadto sa Ginoo nga paadto ni Pharaoh kay akong pagawson ang mga akong katawhan, gamiton kanako. Now, si Pharaoh, unsa man, was going to disobey God because what? In chapter 8 verse 32, Exodus 8:32, gipagahi na sa Ginoo ang kasing-kasing ni Pharaoh. Gipagahi daan. Sino nimo na? But in chapter 5 verse 2, saman, niingon si Pharaoh ngadto kang Moses, kinsa ba ang Ginoo nga ako gayud mutuman sa iyang tingob? Kinsa man ang Ginoo nga akong tumanon na iyang tingob sa pagtugot sa Israel nga muadto, mulakaw. Insya ako wala makaila sa Ginoo ni mutugot sa Israel nga mulakaw. So wala. But in chapter 9 verse 27, saman, gipakita siya migsul kung unsa kagamhanan ang Ginoo katong gitawag 10 plagues. Kinumdum mo? Pulo ka ba nga
saman hampak sa Ginoo so that Pharaoh butsabot maka-decide siya nga unta dili na magbagahion niyang kasing-kasing. Unsa gihimo ni Pharaoh, bisan nakita niyang gahom sa Ginoo, bisan nakita niyang unsa kagamhanan ang Ginoo, bisan gipakita na siya kung unsa ka wonder ang kamot sa Ginoo, kay wa man siya kailas Ginoo. So God unsa man gi-introduce siyang kaugalingon by miracles, by the plagues nga gihimo sa Ginoo. But kung imong tan-awon unsa man, nasabtan na ni Pharaoh nga ang Ginoo saman labing gamhanan, pero unsay gihimo niya? Yet he willfully disobey. Ingon siyang Moses, paundangan na Moses. Sige na, tugutan mo nako basta wala ala ni tanang mga hampak. Sadyang si Moses nagampo sa Ginoo, giwala ang hampak. Si Moses sa gyapon, wala niya tuguti paglakaw. Ang katawhan sa Dios nga mga Israel ampot magsuod. Unsay sintomas nga gahi mo kasing-kasing? Willful disobedience. Unsa nang willful? Okay. Disobedience bot sabot dili ka masinugtanon. Willful bot sabot, unsa nang willful? Tuyo gyud. Naka-decide yung ka nga dili nimo tumanon or sugton ang Ginoo. That is willful disobedience. Meaning, kung kanunay na imong gihimo sa imong kinabuhi, isip anak sa Ginoo, isip Kristohanon, kung kanunay tang maga-disobey sa Ginoo, aning kabalog yun ta, nga dili maayo, bot pasabot, ang imong kasing-kasing is hardened. Dahil. Just imagine si Pharaoh, pulo ka plig ipakita sa Ginoo ngadto kaniya kay primero wa siya kaila sa Ginoo. So ang Ginoo gi-introduce niya, right? Yun ang Ginoo nato inani manggod. Sometimes introduce niya mga unsa siya mohimo sa imong kinabuhi para ikaw makamata. Amen. Para makamata ka ba? Uy, Ginoo gid gamhanan jud kay siya. Pero ka ba mo sa gimo ni Pero? Mura ba iyang gibinuangan lang Ginoo? Ah sige, Moses, ingna ang Ginoo ampo dito. Kuha lang ning mga kini mga hampak. Kuha lang. Then okay na, ako nung palakpon. Pero after that, kung sa gihimo ni Pharaoh, wala, gyapon niya gihimo. So, una, nga imong kasing-kasing gahi, sa diha nga ikaw, kung man, mo disobey sa Ginoo, willfully. Willfully. But-sabot, imo gyung kabubuton nga di nimo tumanon ang Ginoo. Minaw mo ha? Basin makaingon mo nga, mo na, check up po na itong kasing-kasing karon. Pagpangalagan tos Ginoo ato ni tan-awon. Ngano man? Because God's word niini kabuntagon magpakita kanato, magpadayag kanato kung unsa kabililon ang kasing-kasing sa tao. Amina mo, you know when we worship God, unsay tan-awon sa Ginoo? Dili niya tan-awon ng imong naong. Dili niya tan-awon ng imong pitaka. Dili niya tan-awon unsa imong gisuot, branded ba nagdili. He will look straight to your heart. Amina mo. That's why ang Ginoo gidil gyud niya ang kasing-kasing sa tao. Ha? That's why kung kanunay tang willful disobedient ta sa Ginoo, unsa man? Example lang, sa pagpanimbahon. Okay? Sa kabalutan nga pagsimba, dako kay mo anato, pero di gyud ta mo simba, di gyud ta mga lagad. I'm speaking about regular nato kanang common ba? Karon panahon na motong na uban ba kasimba kay siyempre nagyoy kuan. Pero kanang normal ba nga panahon? Nga tuyo-tuyon gyud nimo. Nga pag Domingo na kay trabaho. Amen. May mo amen, Sarah. Di ba? That is willful disobedience. Kabalo ka nga Sunday is pagpangalagad sa Ginoo, pagsimba ka niya, paghatag, pagpasalamat, pag-praise siyang ngalan, pero wala ka. That is willful disobedience. Okay? Pastor, nag-doubt man ko. Okay, may problem. Ang problem, you are in good condition. You know na kana siya maayo o kana gisugo sa Ginoo. Kini, pag-ampo, willful disobedience man na, kanang di ka mo ampo. Willful disobedience na, kay kabalo ka kung unsa pag-ampo, dako ka tabang sa tuang kinabuhi, sa tuong relasyon sa Ginoo, right? Oh. Dili pwede nga mahimo kang, gitawag natong obedient sa Ginoo, dili pwede mahimo kang faithful sa Ginoo, love ni mong Ginoo, kung dili kami ng pulway. Because prayer is what we call, you are, saman, imong gipaanindot ang imong relasyon diha sa Dios. He is your heavenly Father, therefore, we are, saman, being commanded to pray. Wala ni suggest ang Ginoo nga, oy, suggest ko mag-pray mo. No, He command us and He teach us, He taught us how to pray. Ganaan ba mo sa kabalay, maglako-laka mo dira? Magtagbo lang mo sa imong bana, magtagbo mo sa imong anak, wala istoryanay. Kung saan pagnindot sa iyong relasyon, kung di mo magtinugtanay, okay lang kung kamo mga amang, amang gani, napagani ana na, sign language sila. Di ba?
How about reading your Bible? Dapat karong panahon na, dagan na kitang nabasa ang Bible, taas na tang naabdan naman. For 2 months good, wala na atas balay. Amen. Halos itong oras na sa balay. Subot-sabot. Grabe ang atuang experience sa pagbasa sa Bible, pag-ila sa Ginoo. How about that? Reading your Bible. Willful disobedience. How about pag-endure sa trials like this? Kita ba may endure sa mga pagsulay? Ha? How about soul winning? Pastor, di ko soul winning kay naramos balay. How about sa mga kadadlaw na mo sa Facebook, na mo sa whatever na social media? Di ba maka-witness ta bisag nata sa Facebook, right? Soul winning, di na ka soul winning kay wa naman. You know ang soul winning di lang basta paglakaw. Gamiton ang tanan natong naa nga gihatag available sa Ginoo nga gihatag ani nato. Facebook hatag ang bersikulo, di ba? Witness ka dira. Di kay like. Push. TikTok. That's why na ako na-appreciate nga TikTok nga samtang ga TikTok siya gakuan siya sa pulong siguro ga-share siya. Anak ko, kini may dapat buhaton ninyo. Kung mag-TikTok mo hala sige kini buhata. You know what? Makaingon lang ta ba nga gamay nga pastor, i-deal pag yun nato na. Yes. Because that is the sign. Sintomas na ngayong kasing-kasing gahit. Wa na kay kuan sa mga butang nga kuan sa Ginoo. Okay ni, paglikay sa kalibutanong gawi. Paglikay sa kalibutanong gawi. Dagang kay nga snare ani Megson mga katawan sa Ginoo ana mao pud na snare ang mga Israelite people samtang dito sa wilderness mga kalibutanong gawi bilang nabuhat dito Megson sama pagbagulbol complain amen unsa pa Megson kining gitawag natog kini pag uli sa mga kapulo kita ba faithful dira you know pag di ka muli sa mga kapulo you are willful disobedience sa Ginoo. Why? Because God, ningon na Ginoo wala sa suggest nga iuli nyo kapulo, iuli nyo offerings. No, ningon siya, iuli kayo kay ako na. Right? Dagmay ng butang, pero dako na kay mua nato. Pag dili na gani nato na buhaton mga butanga inana. Bantay. Dili tanang pagsimba nato madawat sa Ginoo kung ang imong kasing-kasing dunay diferensyado. Pag dunay dili maayos imong kasing-kasing, dili tanang pagsimba nimo dawaton sa Ginoo. Straight to the heart yun as pulong sa Ginoo. Pastor, anak mo sa Ginoo. Anak ka sa Ginoo, yes. Pero anak sa Ginoo, mao gani importante na ron kay ta kay anak ta sa Ginoo. Ayaw mo sama ni Pero nga sa sige niya pakita sa gawom sa Ginoo, mubihol na siya, mutanaw siya, ma-appreciate siya kuyaw kay Ginoo, pero wala siya yun sa man gihimo sa nakita niya. Number 2. Kining panalangin sa Ginoo. Amen. Blessing. Pastor, unsa ni mawan nga kung kasing-kasing nagahi na. Kini bitong i-take for granted nato ang blessing sa Ginoo. Unsay taking for granted sa blessing sa Ginoo? Kani paminawa, nakoy gihimo nga quote. Pamina mo. Sa kuaning nasabtan lang ha. God's commandment, pamina mo, is God's blessing for us. Sir, blessing na pastor kanang sugo sa Ginoo nato. Yes. Usay ang blessing nato sa Ginoo katong material no? Right? Mo na tuwang nahon na ba? Nakay bagong motor, nakay bagong butang, nakay bagong alas. Muna itong bagong balay. Demita, blessing sa Ginoo. Para nako, sa diyang nasabtan nako kung unsa panalangin sa Ginoo. Ang panalangin day sa Ginoo para kanato mga anak niya ang iyahang sugo blessing na. God's commandment is God's blessing for us. So we receive a cluster of God's blessing by obeying His commandment. Sabot, yun ani. Kanang lubi. Lubi may makita nato din lubi. Kanang lubi ito, di ba? Nakikita ko. Unsay tawag na kanang kanito ang gikas mo na mugawas. Singalanan niya. Butay. O naman na butay. Okay. Muna ang sugo sa Ginoo. Pabinaw ha. Ang punuan ang Ginoo. Okay. Ang butay, muna ang sugo sa Ginoo. Sa nasabtan na ko niya. Kanang mga lubid lang ang mugawas, konektar na siya sa sugo sa Ginoo. Sabot, kung kita masinugtanon sa sugo sa Ginoo, kining mga cluster, kasi cluster, ito mga kuan-kuan ba? Cheter na ito na, Bisaya na. Pug-up, cheter mana. Unsa na Brad Boy? Kanang mga lubi-lubi dira, mauna iyahang cluster of blessing, God's blessing nga gikan sa pag-obey nato sa pulong sa Ginoo. Blessing to siya. That's why ang sugo sa Ginoo, pamina mo, the Bible is God's commandment for us. And this is blessing for us. Okay? Then when we obey the word of God, when we obey His commandments, we have clusters of God. Why? Because pag sugot mo nato migsuon na dira ang tanang panalangin sa Ginoo. Ingon ana migsuon. Now, ang nitabuan ni migsuon ang katawan sa Israel, okay? Ang mga anak ni Israel, saman nalimot sila nga pag abot nila sa that's why sa promise lang gidid-an sa Ginoo na, gi-warningan na sila. Pag abot ninyo dito, open your Bible ha, Deuteronomy, sige. Ablihan nato ni.
Papo gani migsoon, ako gining gikuan. Pagka nindot kayo, we will read Deuteronomy chapter 8. I will read verse 6. Okay, Deuteronomy chapter 8 verse 6 ingon siya. Therefore, thou shalt keep the commandments of the Lord thy God. Okay? Thou shalt keep, bantay. Dayon, to walk in His ways, paglakaw siyang madalanon, to fear Him, kadluki siya. For the Lord thy God brings thee into a good land, a land of brooks of water, of fountains, wow, kanindot, and deeps that spring out of valleys and hills, a land of wheat, and barley, and vines, and fig trees, and pomegranates, a land of oil, olive, and honey. Verse 9, a land wherein thou shalt eat bread without scarceness. But mukaon ka dito, nga dili ka mahutdan. Dili pa mahurot ang imong supply, naanay kami nga moabot ingon ana ang panalangin sa Ginoo. But then siya, keep the commandments of God. Ingon siya, thou shalt not lack anything in it. Di ka makulangan dito. A land whose stones are iron, and out of whose hills thou mayest dig brass. Saya putaw og kanang bronze. Balong ka na. Yan siya, bronze. When thou hast eaten, tanawa, mala ni siya. When thou hast eaten and art full, sa diyang ikaw mukaog mabusog, then thou shalt bless the Lord thy God. I-bless ang Ginoo. Pasalamati ang Ginoo for the good land which thou hast given thee. 11. Pamina mo. Beware that thou forget not the Lord thy God, in keeping His commandments, of His judgments, His statutes, which I command thee this day, lest when thou hast eaten and art full, and hast built goodly houses, maasinso na, grabe panalangin ang Ginoo, tungod kay lagi sa una, siya obedient sa Ginoo, maabot ang panahon, malimot ka sa Ginoo, gitik for granted na panalangin sa Ginoo, saman, sa diyang ikaw mabusog na, maghimo na ka gwapong mga balay, mupuyo ka dito, ug ang imong mga mananap managgan, saman, mumultiply, ang imong silver, but kwarta nimo, gold, that is money, mixon, is multiply, budagan, and all thou hast is multiplied. Mudamo ang panalangin mixo. 14. Then thine heart be lifted up, and thou forget the Lord thy God, which brought thee out from the land of Egypt, from the house of bondage. Unsa mixon? Dagan. May bawaan kasing-kasing. Gahi. Sa diya nga kaniadto, wa pa kay ka na panalanginan grabe sa Ginoo. Kung sa diya nga gipanalangina na ka, moingon na ka sa imong kasing-kasing. Oy, mauli kog offering ani. Mauli kog tithes, ayahayas pastor. Oy, there's the problem there, the heart. Your heart is the problem. Ayahay, dili may suon. Ayahay ka kay gipanalanginan ka sa Ginoo. Ayaw. Taking God's blessing for granted, ano man. Imagine nimo, pag faithful ka, obedience ka sa iyang sugo, sa Bible, sa Ginoo, sa pulong, sa Ginoo, unsa panalangin sa Ginoo, grabe kay, multiply ang tanan. Ang kuyaw lang yung make-sure man good, imo kasing-kasing gahi na, tungod kay sa diyang gi-multiply na, ni-recognize tungod ka ng Ginoo, gikan ang panalangin sa Ginoo, but doon na mga butang, unsa may sa Ginoo, pag panalanginan, inginan sa people, iuli ang kapulo, o gamupiring ato sa panimalay sa Dios. Mo ginisugo sa Ginoo. O kayaw ko kalimti. Ayon, unsa may tabo. Sad to say migsuon. Nadagang pagyapong anak sa Ginoo, doon na diferensya kasing-kasing. That's why mga people, how many times, ako namang yung mudra, how many times gitudluan yung muna ako. That's why, wala ko'y tulubagon sa mga anak sa Ginoo ni ining iglesia because I teach and I taught everything kung unsa gitudlo sa pulong sa Ginoo. Yung mga kasing-kasing gahi, ano man. Pasalamat mo ko, pastor. Dayon, asa nimo gigamit imong kwarta? Napasalamat ka. Yes. Asa nimo gigamit mong kwarta? Di ko wala ko'y labot ana ba. Ang punto lang Ginoo, mutana nimo asa nimo gihimo ang panalangin imong gihatag nimo asa naman nakaron. Palit ko dito, order ko diri Lazada, Shopee. Mo ni panahon nga ka-quarantine ganita, ingon galisod pero sige man tag Shopee. Ano sige man tag Lazada. Sa problema, ang mata may bugo na kasing-kasing na deceive. Gaya king kasing-kasing, ha? O kini makita nato migsuon di lang sa mga people bisan pa sa mga hamtong diha sa Ginoo. Ha? Show me how you thank God. Okay, show me how you thank God. Pakita ko nugo gyud sa salamat sa Ginoo. Pakita-on ka nako migsuon kung unsa mo pasalamat dapat ta sa Ginoo. Ingon ang Bible migsuon in Proverbs
Honor the Lord with thy substance and in the first fruit of all thine increase. Honor. Unsay honor maigsoon? Dili na pwede igo, Ginoo, salamat sa panalangin. Unsay may sabot sa Ginoo maigsoon? We honor God. How we honor God? Unsay pag-honor sa Ginoo? Ayaw kalimti ang Ginoo. Ayaw kalimti sa pag-uli siyang bahin, sa imong love offering, sa imong first fruit diha sa Ginoo. Ano ako maning giwali? Because ingon ang Bible, kung di nato nibuhaton, tungluhon ta sa Ginoo. Mato mo na dili. Lalo kay nas Bible. Tungluhon gyud ta sa Ginoo kung giunsay pagtunglo ang katawan nga Israel. That's why kita maigsoon Kristiyanon karon, mura tag type sa Israelite people. Kung disobedience ang Israelite people, mingon ta sa una, mingon ta, grabe ka gayud ulos mo Israelite people. Ikaw mo tana ko nimo. Tan-awa ko nitong kagalingon, di ba pare-parehata niya. Amen. That's the reason ngano nga ang Israelite people ginabatlong gyud sa Ginoo ngano man kay dili sila matinumanon sa mga pulong sa Ginoo sa pagpanalangin sa Ginoo, nakalimot na din sila. Mungtana ko, kinsay pinakadato nga tao sa tibuok kalibutan? Tibuok kalibutan. Wala? Mo kabalo? Kabaw mo kinsa? Hudiyo. Number 1 sa ranking. Usa siya ka Hudiyo. Dimensyon na ni President Digong. Oh, Hudiyo na siya. Di ko katugan ni, Hudiyo na siya. Kaya mo na saad sa Ginoo man. Ha? Ingon ang Bible, count your blessings. Count your blessings. Kaba mo kinsay tag-iya ng iPhone ba na? Apple? Unsa siya? Naglibog ko, ha? iPhone? Kaba mo kinsay tag-iya na? Ngano kabaw ka nga wala na sa mga Arab countries? Ano man? Sa Amerika, okay siya. Pag abot Saudi, wala siya. Samsung na Saudi, mga Samsung, mga Arab, nganong wala man siya. Kaya ang iPhone, ang tag-iya na, Hudiyo. Pinakadakong kuan sa Coke, kinsa? Hudiyo. Coca-Cola, baka natong giinom. You know what? Nakabalo sa unsa sikreto, ano man? Ang panalangin na alang gyud sa magsunod ta diha sa pulong sa Ginoo. Kitang tanan maigsuon unsa man nakadawat ang panalangin sa Ginoo pero atong gitik for granted maigsuon. That's why we need to be careful. Why? Because that is a symptom nga imong kasing-kasing gahi kung ikaw mo take for granted sa panalangin sa Ginoo, mugasto-gasto lang ka sa mga buta nga dili. Mahinungdan ba? Mahinungdan. Ako dagam akong nadawat nga panalangin sa Ginoo. Kana bitawng di ka mo gasto bisag 5 tabos. Yes, many times proven na kanana akong magsuon. Wala. Moabot ra gyud di ay. Kaya ang panalangin sa Ginoo mostly ana wala kay igawa sa imong bulsa. Tinuod na. Dili na panalangin kanang mukapot ka usa ka butang unya pabayro nimo ang Ginoo. Nakasabot mo na ako? Mukuha ka usa ka butang, pabayro nimo ang Ginoo nga wa ni sugot ang Ginoo nga mukuha ka ng usa ka butang, kay kabalo ang Ginoo imong ibayad ang iyang ikapulo. Amen. Oh, mo ni sakit nato. Mana mata nato bantayan, kay mata nato hingibog. Kuha tag butang, pero di malipay ang Ginoo. Nya mayon balita, yes, salamat panalangin sa Ginoo. Uy, we need to kinahanglan mag-analyze punta kanunay. Panalangin bagud ni nga ang panalangin sa Ginoo in the Bible dili magmahay ang anak sa Ginoo panalangin sa Ginoo. Ayon sa the blessing of the Lord it make it rich and he adds no sorrow with it. Busabot pag kana panalangin di ka maguol. Pero pag maguol na gani ka, dili na panalangin sa Ginoo. I'm telling you, nga naman, ingon siya, the blessing of the Lord it make it rich and he adds no sorrow with it. Ingon tong usa ka pastor, pag moabot na ganing end of the month, nya maguol na gani ka, di gyud na panalangin sa Ginoo. I'm telling you this, musulti gyud ko ninyo. Kay dili gyud gakulang ang Ginoo nato. Advice sa Ginoo nato, tanan nas pulong sa Ginoo, right? Magunaw na nakahala. Hinapos na. Nya magwori na gani ka, adi gyud na blessing sa Ginoo. Okay na bantayan ninyo. Wala pasabot, Pastor Jonas, walay utang. Na ako'y utang. Nay utang. Kinsa may taway utang? Puro ta na utang, oy. Pero di jud ko muutang, kabalo ko nga di na ko kaya. Di na ko kapasidad.
Kay moabot ang panahon hasta ang sa Ginoo akong kawaton. Ug ang pangutana, wa ka kabantay nga ang imong kasing-kasing nahimo ng kawatan? Amen. Mo na bantayan nato. So, ayaw i-take for granted ang panalangin sa Ginoo. Be faithful ngadto sa iyaha usab. Kini, katulo. Kini bitaw natay madunggan, failing to respond. Natay madunggan, sama ni mga pagwali. That's why ningon ko ninyo, ang pagwali, dili lang paminawon, right? Kung siya kong gingon dire, ang mensahe, pag naay Bible study, unsa pa na, cottage prayer, di makadungog ang mensahe sa Ginoo, dili lang na siya nato paminawon. Unsa gani? Ang pulong sa Ginoo is not just meant to be heard, but to obey. So ang kulang po nato, pag di gani ka mo respond, pakyas gani ka sa pag-obey, sa pulong sa Ginoo, nagpasabot na nga imong kasing-kasing gahi na. Nato usa ka adlaw diri last week, na nainibisita na ako dire, amigo na ako. Estustranay mi sa gawas, so share mi sa pulong sa Ginoo. Share mi sa estustranay mi. Nganong naay nindot ka kuno siyang kinabuhi na bantayan niya. Wa siya kabalo ba nga ako lang siyang gi-explainan. Kasi nani siya mo ni istorya siya. Wa po kay pastor na inana kasi inan kabaw ka unsay importante. Importante nga imong kinabuhi ang pulong sa Ginoo. Once madunggan nimo nya mo respond gani ka, meaning your heart is in good condition. But when you hear the word of God, makadungog ka pulong sa Ginoo, unya wala gani kay response. Unsa yung sabot ana migsuon? Kita ginikanan mo kita. Pag natay isultis to mga anak, nadunggan. Pero pag perform, wala gihimo. Unsay buhaton nato? Malipay ka? Be honest, malipay ba ka? Magul ka. Dahil masuko ka, labi na katulog ka, ba't mo na iguat yapon migsuon. So, ingon sa migsuon, ang mga katawan sa Israel naminaw sa Ginoo, basa si Moses, naminaw ang katawan sa Ginoo, pero ang problema migsuon, naminaw nga walay intensyon nga ilang tumanon ang pulong sa Ginoo. That's why, may mga ganit ko nyo diri, ready na ba mo maminaw? Ready na. Ready ba mo apply? That's the question. Maminaw ka ba? May mga tao maminaw, pero wala yung intensyon nga ilan ang tumanon. Amen. Naaoy? Naagid siya. Pero, kung imong tanahon, kana, sign na siya. Pag di ganin mo tumanon, wala kay intensyon nga imong tumanon ang pulong sa mga Bible study, labi na sa pagwali karon, di ganin mo tumanon, wala kay intensyon na, kana mooy dunay problem ang imong kasing-kasing. Failing to respond sa pulong sa Ginoo, ano man, kay ang pagwali, unsa man, involve magsuon, sa maminaw ka, involve ang imong intellect. Involve ang imuhang knowledge, gihatag sa Ginoo. And then, unsa man, kining knowledge, karon, it will stirs your emotion. Okay? After that, unsa magsuon, imong i-encourage ang imong kaugalingon nga dapat mo respond ko karon sa pulong sa Ginoo. So, without response, kung di ka mo response, meaning your heart is hardened heart. Hard heart. Dagan na kayo na magsuon. Mga Kristuano, example lang, taga mo na ako. Ingan kas Ginoo nga, oy, kinahanglan mo pasaylo ka. Okay. Kabalo ka. Pag naay mamali nimo, mga pasaylo, di ka kapasaylo, that's the problem. Kaya wa man nimo gi-apply ang pulong sa Ginoo. Okay, kini pod, nakabalo ka, nakasala ka. Nya kay di po ka mga pasaylo kay garbo pod, pride. O mo ni bantay nato, hard game kasing-kasing. Adi jud koy, bahala na. That's the problem. Kabalo ka nga ang makasala ka, ingon ang Ginoo, kung nakasala ka, kinamangay pasaylo to sa pikas, nya di bubaton, imong kasing-kasing gahi. Ang pangutana, maayo ba na? Sa atong giingon magsuon, dagang mga anak sa Ginoo, Sunday after Sunday, moani sa balay sa Ginoo, maminaw sa pulong sa Ginoo, pero walay intensyon nga iyang tumanon ang iyang makatunan sa pulong sa Ginoo. Isud. Kay sakit na siya, spiritual sickness na siya, spiritual disease. And someday, since fatal na siya, maunay magdala nimo sa kadaot, ingon ng Bible, mischief. Ang nagpatig-as yang kasing-kasing, magadala kaniya ngadto sa kadaot. Walay ningon makadala kanimo ngadto sa kaayo. Kadaot. Patay na to na. Kini, last. Kini bitaw kasing-kasing nga pag i-rebuke,
Kaba mo sa rebuke? Badlong. Okay. Kaya ito ang badlungon. Proverbs 29. Open your Bible. Abla na to. Proverbs 29. Kaya? Ba na gini akong Bible. Okay. Proverbs 29. Abla na to ha. Kining badlong. Importante kani migsuon. Oy, kay ngano man, makaayo gyud ni nato migsuon. Proverbs 29 verse 1. Kay ingon siya. He that being often reproved, okay, hardens his neck, shall suddenly be destroyed, and that without remedy. Mo ni peligro. Ingon siya diri ba? Kini daw kunong ginabadlong bitaw. Bisayon nato be para ganahan jud pud mo. Proverbs 29, bisayon nato niya. Okay. Verse 1, ingon ang pulong sa Ginoo. Ini panamsabtan. Siya nga sa makadaghan, paminaw mo, sa makadaghan gibadlong nga nagapagahi sa iyahang liog. Kadaghan ba? Then nagpagahi sa liog, ingon siya, sa kalit malaglag ug nga walay kaayuhan. Gusto mo ana? Pag malaglag ka kanitong mabali imong tiil ba nga di na pwede ma-repair? Ano kung point na ko sabot. Kalit lang ka malaglag and without remedy. Ang sabot. Kining sigilag reject sa review. Badlong, reject, badlong, reject, badlong, reject. Unsa man siya? Peligro na siya. That's why ingon ang sayings nato, a wise man, taman. Ang usa ka malamon nga tao, usa ra ka pulong, enough na niya. Amen? One word is enough for a wise man. Di na kinalandang nga badlungon. Kay kung malamon ka, but-sabot, unsay may bawon mga tao may lamon. Kay sa madunggan niya, makapaminaw siya, and ninduna siya response. Amen? Mu-response siya. Ang response niya magsoon, nindot, nga naman. Pag response niya, dili na ingon balik-balikon. Kaya sa tantong balik-balik, gahi imong liog, ingon dia. Ang term niya dito, neck, stiff neck. Kita na mong tao stiff neck? Kinsa nag-experience dili og stiff neck? Stiff neck. O, ako. Sakit dili. Ano? Ba't amay? Saan basta? O, kita mo na. O, sakit. Then di ka komportable, right? Muna. Ano? Raji. Naman, ha? Sakit kayo. Murag ang robot. Ingon ana ang tao nga dili maalamon. Ngano man, gahi siya gliog. O kinahanglan siya hilot. Mao nang dunay rebuke, pagtambag. Ang pagtambag maigsoon, asa na ito makita maigsoon? Ang pagtambag maigsoon sa tinuod lang, usay, sometimes gamito ng Ginoo. May people, ginikanan ninyo, gamito na sa Ginoo. Ako, pasalamat ko. Ako, pasalamat yun ko. Nagpasalamat ko sa akong amahan o sa akong inahan. Sa akong iyaan, sa akong lolog-lola. Salamat ko sa akong pastor, nga din ako gadako. Kaya nagdako ko sa usa ka pastor. Okay, ano man, kaysa diya nga ako nagtamod sa ilang mga pagtambag, na himong maanindot ang lakaw o ang dagan sa akong kinabuhi. Mga people, paminaw mo sa inyong ginikanan. Kay gamiton sila sa Ginoo nga kamo para matulid ang inyong dalan. Amen. Oh, ang pastor, ako musulti ko. Magkatawan lang ko kay ako di man ko kumupatol ang mga batanon nga istorya. Kung katawa lang ko kay kasabot man ko nila. Ana sila nga pastor manggut, oy magbuot sa suoto na to. Awa di mo ko magbuot sa suoto ninyo. Ano magbuot man ko? Nagbuot ba day ko? Sige, tubaga kuno ko ninyo. Wa ko gabuot oy. Gitudlo lang nako ang pulong sa Ginoo unsa ta manamit. Amen. Naraman na. Mukatawa lang ko. Kabang katawa mo? Wa jud ko nalain ani mga people. Ano man? In fact, nakuan ko nila kanang ako may nagtan-aw nila mga kundi gyud sila maminaw sa alagad sa Ginoo. Moabot ang panahon magmahay sila. Oh. Preachers are being used sa Ginoo para ang makatawan sa Ginoo mahimong magmatulid diha sa inyong kinabuhi. In fact, yun ang Bible. Obey them. Okay, yung Bible ha, follow their conversation, follow their lifestyle. Tanda ko yun siya nakita nyo sa kinabuhi. Nagpasaway ko? Sige. Yung nabi no, obey them. Sugta sila. Ikadua, sunda sila. Ang ilahang kandak sa ilang kinabuhi. Kung sa may kandak na ako may suol. Uy,
Paminaw mo, ang mga membro ni nga church, doon na mo'y katungod, nga mulantaw sa akong kinabuhi. Ingon ang Bible, ang inyong sundon, o ba pastor, may ingon na pastor, sundan ninyo ang maayo na ako, ayaw sundan ang akong bati. Hindi mo na pwede. Kaya naman, ay mga pastor nga palaway. Ingon ang Bible, dili dapat palaway ang pastor. Kita mo na ako, nangaway ko? Dili ko mangaway. Ano man, kaya kung palaaway ta, for sure yun na, mga membro palaaway, yun po na. Kung libakiros, Pastor Jonas, for sure, ang mga membro, libakiro na. Ano naman na? Pastor gani, libak gani. That's why, pag na ako'y madunggan, Mr. Story, mali ko, hoy, ayaw mo na. Kung malibak mo na ako nga, nindot, malipay dyan ko. Amen? Kaya ko, pag malibak na ba ko ninyo, nindot. Nindot, kaya kung malibak yun ninyo. Mana ko nga, kato si Angie, ayo to, uy. Di, pastor, kung si Angie, dili, uy, wala mo kasabot. Ayo na. Kinanglan yung sabton. Anak man ko. Hindi, mo kakuha na kumigsuon. Kasi mag-uol ko, kanang, at the same time, makuhaan ko sa mga people, kasi siyempre, niyagi ko yung people. Kabalo ko unsay heart sa mga people. Pero never ko, kung tanaw, kadungo ba mo nagkuhan ko? Wala. Mukatawa ko, mupahiyom ko, dahil ko na ako sa pag-ampo. Prayer again. Ha? Unsa? Kanang atong i-reject ang rebuke sa tuang mama, sa tuang papa, sa mga ginikanan, kanang rebuke sa tuang gitawag natog mga auntie, rebuke sa tuang mga magulang nato. Ano man, kaya Ginoo mo gamit gyud siya og mga tao haron ikaw mahimong matulit. Amen. Pastor, nganong na pastor gibutang sa Ginoo sa church para to rebuke. Usa na sa trabaho sa pastor, rebuke. Mubadlong ba? So, kung kayo, mayroon ka nga, ang ginora kong pabadlongon, pastor, may magbuot na ako. Kuyaw na. Huwag mo ka ba sa Bible? Kuyaw kayong ginoo pag siya mo rebuke. I'm telling you, ako gabinuang, balik-balian jud ka. That's why ingon gani ang Bible, so siya imong kaugalingon, ikaw mohukom sa imong kaugalingon, kaysa diyang mahukman na imong kaugalingon, at least moduol ka sa Ginoo mga kapasaylo, okay na. Pero pag ang Ginoo na imong pahukmon sa imong kaugalingon, bantay. Kay sakit. Sakit yun. Tinuod yun na siya. Di ba ningon siya? Judge yourself. Ingon ang Bible, judge yourself. That's why di ka pwede mo judge sa imong isig kaingon. Ayaw siya judge. Ayaw siya hukmi. Hukmi ang imong kaugalingon. Pagtanaw sa imong kaugalingon, maghimo ka konsensus. Okay? Uy, namay di mayo na ako. Lord, pasaylo ako ani Ginoo. Lord, tabangi ko Ginoo nga wala ni nako. Sa imong tabang Ginoo, sa imong gahom. Kana may nindot. Na pastor mo remind, mga pagwali, pagtambag. That's why nato na nga tambag na ako. Yan ingon ko nga, kulatan ko, naramang ko diri. Ganahan kay ko mga kanang, ganahan ko na mga kaigsunan nga, mga tambag. Kay sa tinuod lang, dagag mga dili member ani nga church. Mga tambag na ako, dili mga membro. Nagulat nang ko nga naman, kay ganahan kay ko mutambag mga igsoon nga naman, at least, makabalo ko kung unsay struggle sa mga anak sa Ginoo. Di ko kabalo unsay struggle ninyo kung inyong ihilom. Amen? So rebuke. Ano naman? 2 Samuel 7:14 megsuon, gamiton sa Ginoo ang mga tao aron sa imong kinabuhi, aron ikaw unsa man tuliron sa Ginoo. Now, when God rebuke us, when the word of God rebuke us, then take the rebuke, don't reject it. Take it. Amen? Ano man, kung mo take a rebuke, that means you are a man of wisdom. Amen? A man of wisdom. Kana bitong tao nga dili magpatambag, di magpabadlong, nagtanaw siya sa kaugalingon nga siya sakto na gyud. Sakto na ko. Ako may sakto gyud. That's why I don't need counsel. I don't need rebuke from someone because I know myself. Nanapod ni. Atong Domingo na itong wali ha. I know myself that I am okay. I know for sure that I am okay. Maayo akong gihimo. Huwag mo na gihimo. Lucifer sa Isaiah. I. So pagbadlungon ganit as pulong sa Ginoo, sama karon gibadlong ta. Na atong kasing-kasing din igahi na. So pag dunay rebuke sa tua pulong sa Ginoo, dunay mo rebuke nato pasto, dunay mo rebuke nato elder sa church, nya di ta pabadlong, gahi imo kasing-kasing. Pag dili ka mo respond sa pulong sa Ginoo, wala kay respond sa sugo sa pulong sa Ginoo, that means your heart is hardened. Ngayon sa pa,
Sa diha nga gipanalanginan ka sa Ginoo, unya panalangin sa Ginoo gitik for granted nimo, your heart is hardened. You are no longer faithful diha sa Ginoo. Gahi na, bantayi ngano man. Kay pag na imong kasing-kasing, fatal kay na maigsuon. Dayon, willful disobedience diha sa Ginoo. When I say willful, na may panahon nga madisobey na tong Ginoo tungod kay nailad ta. May minaw ha, kana mailad ka ba? Unsa ba sabot mailad, pastor? Makahimo ta og dili maayong desisyon kay nailad ta. Okay. Pero kanang kabalo ka ba nga di gyud ni maayo? Kung ako ni buhaton kabalo ko di gyud malipay ang Ginoo, kana lahi na pud na siya. Kay ngano man, willful na siya. Sampol galakaw ka, then napandol ka, wala mo tuyo bangon ka. Okay? Pero kabaw ka nga kana siya tunaan, nya mo dive ka. Katawa man lagi mo. Kita na mong tao nga kitag tunaan ni mo dive. Ako nakita na naha kabaw. O baboy. Mungtana ko ninyo, baboy mo ba kabaw? Dili pud mo baboy, di pud mo kabaw. Unsa man mo? Karniro. Amen. Karniro mo. Pero kabaw mo sang karniro, amo kabalo no. Ang karniro hugawan. Kaya basi nag-ingon mo karniro limpyado, hugawan. That's why nay magbantay niya kay kana siya laagan. Tinuod na, laagan. That's why magbantay niya na nasay dawag ng staff o rad. Kay kanang laagan kayo nga moabot og lagyo kayo tag pila kilometro pangitaon gyud sa magbalantay pag makitaan gani nakabamon sa buhaton. Bunalan ang tiil para di na makalakaw. Subot-sabot, kunitan lang siya sa shepherd. Sige, kailagan mo kay ka. Diri lang kanako. Ang karniro paminaw mo hugawan. Bantay mo, kinsa kita karniro, ako kita ko dire. Hugaw kay na sila oy. Ha? That's why paan gani na siya kwan. Hugawan ang karniro. Muna yung gani ko kita, muuta kita yung anak ta. That's why pasalamat ta in Psalm 23 verse 1 ingon siya, "The Lord is my shepherd. I shall not want." Then the pastor is the under shepherd. Bot sabot, under shepherd bot sabot, gipiyalan sa Ginoo sa pagbantay sa iyang mga karniro. Ang pastor himantayon, pero himantayon sa sakto nga pagpaagi. Muna tingala nga pag mutan-aw ko ni Angie mulabay dire, mura man liog ni Angie, di man mulingi dire. Mutanaw kong lulong, di na kayo siya katanaw, sukat, di na kayo katuto na ako pa sa una. Kabalo na ko anak, that's why kabalo dyan ko ninyo. Di ko psychologist, pero kabalo ko kung kanus amo nasultig tarong o nasultig pamakak. Ngano man, magbalantay gug ko. Liso po kayo, magbalantay ko, gipialan sa Ginoo nya o kabaloon sa kondisyon na ninyo. That's why, pag kabalo na ko inanay kondisyon, dalo na ako sa pag-ampo. Lord, day problem. Ako igsuon karong Ginoo. Something is wrong sa Ginoo. I pray, Lord, nga imo siya tagaan Ginoo wisdom, nga masabdan niya Ginoo nganong yung nana. Mao na trabaho na ako. Amen? So, may igsuon, balikon ko, last Sunday, proud heart, piligro. Karon, hard heart, piligro gyapon. Kay moadto ka sangpot sa kadaot. So, unsa atong buhaton? Trabaho pan sa buhaton nato migsuon, we need to what? To have a healthy heart. How? Purification. Ingon ang Psalms 24 verse 4. Open your Bible. Psalms 24 verse 4. Papo kay ni migsuon. I-purify nato migsuon, mag-cleansing ta. Amen? Psalm 24 verse 4 and 5. Ingon siya, "He that hath clean hands and a pure heart." Okay? Siya nga dunay putli nga kasing-kasing, who hath not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. 5. He shall receive the blessing from the Lord. Pure heart. He shall receive the blessing from the Lord and righteousness from the God of his salvation. So let us purify our hearts. That's why every time mag-pray ta migson, kabaw mo nindot pray na to, Lord, cleanse my heart. Lord, limpiyuhi akong kasing-kasing. Ano man, kaya akong kasing-kasing may suod, puno pollution. Pollution. Then Psalm 51 verse 10, open your Bible. Psalm 51 verse 10, ingon siya, "Create in me a clean heart, O God." Ha? Create in me. Buhati ako Ginoo usa ka limpyo, putli nga kasing-kasing. Di-pray ba na nimo? Did you pray for that? Ngano mag-pray ta clean heart? Because our heart, ingon ang Jeremiah, is deceitful above all things. Ang atong kasing-kasing, unsa man, grabe kalimbungan.
O kinsa may nasayod ni ini, ang Ginoo lang maigsoon. Even ikaw wa gani ka kabalo kung unsa gyud imo kasing-kasing. But in light sa pulong sa Ginoo, now we all know that our heart is full of pollution. So aton i-purify maigsoon, and then we need to prepare. I-prepare nato tong kasing-kasing maigsoon by getting right with God. Amen. We need to get right with God. Imo bang kasing-kasing right sa Ginoo, tubangan sa Ginoo? Is your heart right with God? Ambot pasabot na ako maigsoon, kung doon na kay kaaway karon, ikaw ba nakipuli ba mo? Ha? Kung na kay nahimo tubangan sa Ginoo, kabaw kang di mao. Tino di kumpisal ka sa Ginoo, problema. Ikaw ba nagrepent? Kana lahi man mo kumpisal ta, di ba? Lahi man mo nga, Lord, nakasala ko. Lahi po nang ikaw mo talikod gikan sa di maayo, sa salaod niyang gimo nga di ikaw mo atubang diya sa Ginoo. Lahi na po na siya. We need to get right with God. Kaya sala mao na siya ay magahimo kadaotan kanato. And then last, we need to protect our heart. Protection. Kabaw mo sa protection sa kasing-kasing nato maigsuon, kanang gitawag sa 1 Timothy chapter 6 verse 12 yun siya, follow after. Follow after righteousness. Follow after godliness. Follow after faithfulness. Follow after. Unsa man? We need to follow the word of God. We need to follow the Lord Jesus Christ. Amen. Excuse me. Taking medication is important. So, sa buhato na to karon, kumpisal ta sa Ginoo, mangayo ta nga limpyuhan sa Ginoo tong kasing-kasing, nagata sa Ginoo og putli nga kasing-kasing, mahimo lang ng putli, pinaagi sa dugo ni Kristo maigsoon. Pastor, heart lagi na imong gikuan. Kaya ang heart, importante yun kayo. Ingon ang Bible, love the Lord thy God with all your heart. Wasa ningon, love the Lord thy God with all your body, with all your hands. Because kung unsay nasa imong heart, naturally mo gawas na sa imuhang tibuok lawas. Muna wasa ningon, love the Lord thy God with all your eyes, wala siya, with all your heart. Kay pag mahatag na nimo ang imuhang kasing-kasing, tibo kasing-kasing nimo ang set ana ang gugma isang Ginoo, it will follow tanang bahin sa imong lawas. Amen. Your eyes, your mouth, okay, speak blessing, your ear, kabalo ka maminaw unsay mga kuan sa uban. You will know how to listen sa pulong sa Ginoo. Your hands, kabalo na siya unsaon bulihok nga paren malipay ang Ginoo. Your feet, your mind, the way you think, tanan, if your heart is right with God. Amen. So, ang pangutana, imo kasing-kasing bagahe, ayaw pagahi Let God touch your heart. Siya mo yung pahumok, anak. And the only thing that we need is humility. Balik ko na to. Humility. Muluhod ka, tubangan sa Ginoo, magpaubos ka. Ina, Lord, gahe na ako kasing-kasing Ginoo, nabantayan yun din ako. Ayaw ina nga, Pastor, oy, sama na iyang wali. Ayaw na, dawata, luhod. Nabi sa Ginoo, pangayog bagong kasing-kasing sa Ginoo. Ug ihatag na sa Ginoo. Amen? Manindog ta maigsuon. Let us pray. Lord, salamat niining kabuntagon. Thank you, Lord, sa imuha Ginoong pulong among napatalinghugan. Lord, we admit that there is something wrong sa amuha Ginoong makasing-kasing. Lord, dili ka Ginoo mag-glorify. Dili ka Ginoo malipay. Because you seize our heart, Lord God. Nakita nimo o Dios ang pinakauyukan niini. Lord, we ask forgiveness and we confess that we need cleansing from you, O Lord God. Lord, create in us a new heart, a clean heart, a pure heart. Nga din, O Diyos, mahimo amahan. Kaya ikaw mahimaya malipay. Tabangi mi Lord nga mahimo Ginong willful obedient
dili disobedience, Lord God. Himuha mi Ginoo nga diin sa mga panalangin nga among nadawat, nga dili namo i-take for granted, Lord God, kay kining tanan gagikan kanimo. Lord, tabangi kami, isip imo makatawhan. Imong dawaton Ginoo ang among pagambahan, pagsimba, paghimaya, kung ang among kasing-kasing, O Dios, is right before you. Sa Lord, nagaampo ako nga na kanimo. Ikaw magahindo ka namo, magapasaylo amahan sa tanang sala nga nagalublob ni ini. Tanang dili maayo nga motibo nga nalublob ni ini, O Dios. Tanang mga kadautan nga niani ini, O Dios, ikaw magahindo, magapasaylo. So that Lord, sa diha nga kami, O Dios, muhangad, muyahat nga na kanimo, O Dios, magatawag nga na kanimo amahan, dako nimong kalipay, nga nakita nimo kasing-kasing, Lord God, nga imuha Ginong gibag-o, pinaagi sa dugo ni Jesus. Lord, sa moa Ginoong pagtuon karon, I pray nga kini dili mo labay nga kawang, kung dili kini, O Dios, mahimo namo amahan nga among dalon, mahimong gabayan sa among pagkinabuhi. Isip imong mga katawhan ug imong mga kanakan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. It's about the cross. It's about my sin. It's about how Jesus came to be born once so that we could be born again.